Di ba? Again, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back po sa aking channel, Alibuga TV. Pag-usapan natin itong tungkol po dito sa usapin ng Marcos versus Duterte at saka House of Representatives versus Senate of the Philippines, di ba? Okay. And yun na mga kaibigan, alam naman natin lahat, di ba, na naging mainit itong issue at talagang lagi nang binabatikos, di ba, binabatikos at binabakbakan, ha? Hindi ko sinasabi na nagkakaroon ng bakbakan. Binabakbakan nila ng gusto, di ba, ang ating mahal na Pangulo, di ba? And malinaw na malinaw sa ating lahat, ano? Konting review lang ng konti, di ba mga kaibigan, nag-umpisa lang ito doon sa simpleng ito mga kaibigan, di ba? Nag-umpisa lamang ito dito, di ba, sa 125M, di ba? Plus yung CIF, no, mga kaibigan, na kinaltas ng Kongreso. Then umiyak na ng umiyak itong si Sara Duterte. Nagsumbong sa ama, naggalit ang ama, binanatan ng Congress, di ba mga kaibigan? And pagkabanat sa Congress, syempre meron din mga ginagawa yung Congress na akala nila ay ang akala nila ay pinaghihigantihan lamang si Sara, no? Kaya dumating ngayon, biglang dating naman itong to the rescue, si Super Ate, Amy Marcos, di ba? Na talagang ipinagtatanggol ng gusto ang mga Duterte, no? Mas pinili pa ang mga Duterte kaysa sa kanyang mga kamag-anak, di ba mga kaibigan? So nakikita natin mga kaibigan, no, na yung Marcos versus Duterte ay sa lumaon mga kaibigan ay lalo pong nagiging matindi, di ba? At umabot pa nga doon sa point na halos minura na ng diretsuhan, no? Minura na ng diretsuhan ang ating mahal na Pangulo at tinawag na adik, di ba? Tinawag na adik, sinabi na meron tayong presidenteng adik, tapos minura ng PI, di ba? Lahat ng bagay naman katulad nitong awayan sa House at saka sa Senate, mga kaibigan, ito ay nagmula din sa PI, di ba? Na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap, no? Hindi pa rin matanggap ng mga senator, no, na although may pasya na ang COMELEC, di ba, na sinuspindi na yung PI, di ba? Pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at gusto pa rin na mayroong panagutin. Although wala naman silang maipalabas na dapat na managot tungkol doon sa anomalya di umano, di ba? Na yung bayaran di umano tungkol sa pagpapapirma. Na alam naman natin lahat, no? Na yung mga nagrereklamo tungkol sa pagpapapirma, galing lang din lahat doon sa Davao. Di ba? Kaya nga bukod tanging Davao lang yung merong sinasabi na Davao is not for sale. Di ba? And yung yung labanan na yan mga kaibigan, di ba? Hindi na po naging hindi na siya healthy. Kumbaga, di ba? Hindi na siya healthy na para bang yung mga vlogger na lang din na mga DDS na kung bumanat sa First Family, lalo-lalo na sa ating mahal na Pangulo, ay below the belt na. Di ba mga kaibigan? Below the belt na. Pero, ito lang ang kagandahan, no mga kaibigan. Gaya nga nung na-content natin kahapon, di ba? Ay naging sampal para sa kanila, para doon sa mga promotor ng kaguluhan, di ba? Yung pagpunta ni PBBM doon sa Davao na kung saan ay pinangasiwaan niya yung project na ito naman ay project na hindi po inaangkin ni PBBM, di ba? Nagkataon lamang na yung inauguration nitong project na ito ay siya na po yung inabot na Pangulo. Pero ito, pagkakalam ko, project pa ito ng nakaraang administrasyon, di ba? Okay, fine, no? Hindi naman sinabi ni PBBM na eto project ko. Wala siya sinabing gano'n, no, mga kaibigan. Then, maliban doon sa pag-inauguration ng project ng Apo Aqua, di ba mga kaibigan, ay namahagi pa, no? Namahagi pa ng mga lupain etong si PBBM. And pinangasiwaan din ni PBBM yung pangangasiwa po ng tungkol doon sa yung mga aksyon na dapat na gawin ng gobyerno pagdating sa mga sakuna, di ba? At ang nakakatawag ng pansin doon mga kaibigan, bukod tanging si Sara lang ang nandoon, di ba? Wala yung magaling na dating Pangulo, wala, no mga kaibigan? At wala din si Pulong. Wala din yung mayor, di ba?
Hindi na natin pag-usapan 'yan mga kaibigan dahil nai-content na natin yung kahapon, 'di ba mga kaibigan. Ngayon, ang nakakatawag pansin lang dito mga kaibigan ano, ay yung dating, alam niyo sweetness, 'di ba? Pagpasensyahan niyo na payagan niyo na gamitin ko yung salitang sweetness, tutal malapit na rin lang ang Valentine. Yung sweetness at closeness nung dalawa, 'di ba mga kaibigan, ay kapansin-pansin na wala na. 'Di ba makikita natin merong gap. Dati magkatabi, ngayon may gap na. 'Di ba? Tapos nagpapansinan, nagkukulitan, ngayon wala na rin, 'di ba mga kaibigan? So, dito masasabi natin mga kaibigan, although nagsabi naman na ang ating mahal na Pangulo, 'di ba, na hindi na niya papatulan. Hindi na niya papatulan, kung meron pa mang lalabas na mga issue, hindi niya napapatulan 'yan, 'di ba? So, depende na 'yon sa mga Duterte, mga kaibigan, kung hanggang kailan sila manggugulo, 'no? Allow me to use the term manggugulo dahil 'yun naman po talaga ang totoo. 'Di ba mga kaibigan, nanggugulo sila, 'di ba? Alisin ninyo yung issue ng mga Duterte. Alisin ninyo yung issue ng ICC na pilit na ibinibintang sa administrasyon. Alisin ninyo yung issue tungkol sa PI na pilit nilang idinudugtong sa pangalan ni Romualdez at saka ni PBBM. Alisin ninyo sa picture frame yung mga Duterte. Kamusta Pilipinas? 'Di ba maayos naman? 'Di ba payapa naman, mga kaibigan? Oh. So allow me to use the term nanggugulo. Nanggugulo lang itong mga ito, mga kaibigan. And alam na natin ang layunin nila sa kanilang panggugulo, 'di ba? Pero ito lang mga kaibigan, bago tayo magtapos. Hindi ko na pakakahabaan ito, no. Meron lang akong gustong iparinig sa inyo na ito pag-usapan natin. Galing na po ito mismo sa ating unang ginang, no mga kaibigan. So pakinggan natin yung ahe ng ating unang ginang, si First Lady Lisa, mga kaibigan. Ito po, no. Okay, asan na yan? First Lady, asan ka? Huwag ka magtatago. Alam niyo si First Lady, medyo mahihain to no. Tinaguan na naman ako. Asan ka First Lady? In-upload kita. Ang alam ko, in-upload kita. Wait lang mga kaibigan. Natin ko lang. Ito mga kaibigan. Pakinggan natin yung mensahe po ng ating unang ginang. Two weeks ago, sa kanyang kick-off rally, Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan. So mga kaibigan, di ba? Ang sabi ng ating unang ginang, ang Bagong Pilipinas is not a political game plan, no? Ano po ba yung Bagong Pilipinas that unang ginang Lisa? That caters to a privileged few. It's a master plan for genuine development for the benefit of all our people. It's a master plan for genuine benefit para po sa lahat ng mga tao, 'di ba? Sa lahat ng mga Pilipino. So when you hear the words Bagong Pilipinas, what this really means is that both the public and private sector will be joining forces to help our country. So ang Bagong Pilipinas mga kaibigan ay pag-iisa ng government at saka ng private sector para magkaisa sila. Nandun yung unity magkaisa sila sa pagtatrabaho sa pakinabang po ng mamamayan. Di ba? Yun ang Bagong Pilipinas. Amen. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos. Yun, no? Sa Bagong Pilipinas, mga kaibigan, hindi na uso ang paninira. Hindi na rin uso ang pagbabatikos. Mga salitang napakasakit. Mga salitang napakasakit, sabi ng ating unang ginang.
Hindi ganon ang Pilipino. Di ba? Tama naman eh. Hindi naman talaga ganun ang mga Pilipino, mga kaibigan, di ba? Pero bakit ganun sila? Eh baka na-impluwensyahan na ng Chekwa. Hindi kaya. Tuloy. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Di ba? Rich and poor, may class naman ang mga Pilipino. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag ka naninira ka at talaga namang gumagamit ka na ng mga salitang malupitan na, di ba? Like yung pagmumura, patutungayaw, di ba? Ibig sabihin, walang class yung mga ganon, di ba? Sabi nga ng ating unang ginang, we are Filipino, rich and poor, pero may class naman tayo ng konti, di ba? So, ibig sabihin ng ating unang ginang, tigil na yung paninira. Tigil na yung pagbato ng kung ano-ano mga masasakit na salita, di ba? Dahil Pilipino tayo, and a Pilipino, no, mga kaibigan, ang original na kultura ng mga Pilipino ay yung bayanihan, nagtutulong-tulong. Di ba? Hindi yung naghihilahan pababa, kundi dapat buhayin natin dito, parang sinasabi ng ating mahal na unang ginang, dapat buhayin natin dito yung isa sa karakteristik ng mga Pilipino, yung bayanihan, di ba? Na ito buhay na buhay nung panahon ng panahon ni Apo Lakay. Di ba, mga kaibigan? O tuloy natin. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Diba? Pag naririnig ng bagong Pilipinas, walang away. Hindi dapat mag-away-away. Di ba? Oh. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Yun. Sa dami-dami po nating mga problema, we should realize that government can't do it alone. Di ba? Sa dami ng problema ng Pilipinas, the government cannot do it alone. Eh lalong-lalo na, mga kaibigan, na hindi magagawa ng gobyerno kapag ka mayroong mga naninira, kapag ka mayroong mga nanggugulo. Imbis na magagawa sana ng gobyerno sa pakikipagtulungan ng mga private sector, eh pagkaminsan ay bumabagal pa. Bakit bumabagal? Kasi nga, ang daming naninira. Ang daming humahadlang. Di ba? Na hindi natin mawari kung ano talaga ang gusto nilang mangyari sa ginagawa nila na paninira at panggugulo. Di ba, mga kaibigan? Ang gobyerno natin ngayon nag-iisip ng lahat ng mga pamamaraan para matugunan yung mga pangangailangan at problema ng mamamayang Pilipino na lahat na lang halos ay nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga private sector, di ba? Sa pang-international, lahat ng ginagawa ng gobyerno sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pagkatapos mayroong mga nanggugulo, di ba? Pagkatapos mayroong mga nangaaway. I use the term nangaaway, hindi ko ginagamit yung nakikipag-away. Di ba? Dahil hindi naman nangaaway ang gobyerno. Hindi pumapatol ang ating mahal na Pangulo, di ba? Manapa siya yung inaaway. Di ba? Biktima 147 shoutout. Tuloy. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Eto, take note, mga kaibigan. Take note doon sa sinabi ng ating unang ginang. Di ba? Lagi nila sinasabi, kaya daw gustong baguhin ang konstitusyon para magkaroon ng extension na termino. Yan ang ibinabato nila kay PBBM, di ba? Yan ang ibinabato nila kay Speaker Romualdez, di ba, mga kaibigan? Kaya gusto nilang galawin ang konstitusyon para doon sa extension na termino. Dito, mga kaibigan, dito, malinaw na malinaw, galing na mismo kay First Lady Lisa. Galing daw siya sa private sector. And in 1,660 days, babalik po sila sa private sector. So, ibig sabihin, mga kaibigan, malinaw na
Kasinungalingan yung lagi nilang ibinabato sa Pangulo natin. Kasinungalingan yung ibinabato nila doon sa Speaker ng House na si Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo na bukod tangi na nagiging katuwang, nakakatulong ng Pangulo, nagiging kalasag ng Pangulo. Mali yung binibintang nila na kaya gustong pakialaman ang konstitusyon ay para magkaroon ng extension na termino. Malinaw na malinaw, sabi ng ating unang ginang, in 1,660 days o 1,665 days. Kasi sabi niya 666 di ba? Eh nabawasan na ng isang araw. 1,665 days, babalik na sila sa private sector. So sana sa mga makakarinig nito, sana sa mga makakarinig nitong mga mensahe ng ating unang ginang, di ba? Itigil na ninyo na instead na nanggugulo kayo, instead na nagiging pasaway kayo, tulungan na lang ninyo ang administrasyon. Remember mga kaibigan, 1,665, napakaikling panahon yun. Doon sa nakalipas na halos magdadalawang taon, napakarami nang nagawa ng administrasyon. Payagan natin na in 1,665 days na nalalabi, at least kahit papano ma-maximize ng gobyerno yung vision ni PBBM nung panahon na nangangampanya pa lang. Dahil ang pagbagal mga kaibigan, ang pagbagal doon sa pag-unlad na hinahangad ng administrasyon dahil po sa mga pasaway, dahil sa mga nanggugulo, dahil sa mga ayaw magsipaghinto. Di ba? Ganun lang yun mga kaibigan. Di ba? Ganun lang yun. Pasaway lang kasi itong mga Duterte talaga eh. Diba? Tapusin natin to. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our... Diba? Sabi ng ating unang ginang, wala ng Facebook, wala ng Twitter, wala ng kung ano-ano pa. Diba? Pero for the meantime, diba? Ay gagawin ko muna yung vision ng ating Pangulo na to bring the private sector closer to government para makatulong sa pagpapaunlad sa bayan. Di ba mga kaibigan, napakaganda ng intensyon ng Pangulo at ng kanyang unang ginang. Hindi niyo ba nakikita mga kaibigan na yung ginagawa ng Pangulo ngayon at ng kanyang unang ginang ay sumasalamin mga kaibigan, sumasalamin sa ginagawang pagtatrabaho noon sa panahon ni Apo Lakay at ng dating unang ginang Imelda Marcos. Diba? Nakita natin noong panahon ni Apo Lakay, ang daming ano, diba? Although yung iba hindi naniniwala na golden years, golden era, yung panahon ni Apo Lakay. So be it, diba? Pero napakaraming project na hanggang ngayon pinakikinabangan ng taong bayan. And yung ginawa ni Apo Lakay noon, kasama sa tulong at pakikipagtulungan ng dating unang ginang Imelda Marcos, di ba? Yun ay sinasalamin ng mga ginagawa ngayon ng Pangulo ng Pilipinas at ng kanyang unang ginang. Di ba mga kaibigan? Kapag ka ito yung mensahe ng ating unang ginang, hindi pa naintindihan, ewan ko na lang. Di ba? Kapag kayo mga binitawang simpleng message pero may dating mga kaibigan, may kurot sa dib. Pag ito hindi pa naintindihan at naunawaan, ewan ko na lang. Talagang gusto lang nila manggulo. Di ba? Papa Cho, shoutout. So yan mga kaibigan, maraming salamat po yung ating yun ang ating mga natalakay ngayon. And kung meron po kayong any comment or any violent reaction
doon sa ating naging content ngayon ay please don't hesitate to comment on our comment section diyan po sa baba, mga kaibigan, ano? And bago tayo magtapos ay basa muna tayo ng ilang mga komento ng ating mga kaibigan, no, mga kaibigan. Yan. Okay? Sabi ni RN2 Duterte, problem addition, not part of the solution. They can division. Allies supporters did the subtraction, the dream of multiplication now. No more, di ba? Addition ang problema. Subtraction, division, yun ang alam nila. Pero yung multiplication, wala sa kanila yun. Di ba? Tama si RN2, no? Lakas mangasar ni Trilling Infinity. Di ba? Alam niyo, meron nagsend sa akin ng message ng mga kaibigan, no? Na kumbaga parang ginoyo niya lang gusto itong mga Duterte. Di ba? Tinakot niya lang gusto yung mga Duterte. Oh, tanga lang talaga sila, di ba? Sino ngayon ang humahalakak, di ba? Tinatawanan na sila ni Trilling. Kaya lang ang problema, dinadamay nila pati gobyerno. Di ba? Inaasar sila ni Trillanes. Dinadamay naman nila gobyerno. Di ba, mga kaibigan? Which is unfair, no? Unfair yung ganon. Okay? And dapat talaga hindi na manalo ang mga Dutaes, traidor ng bayan, sabi ni Infinity Stream. And okay, itong mga Dutae parang basura na lang ang lagay nila sa bansang ito. Di ba? You know, sometimes napapaisip ako no? Napapaisip ako. Hindi ko rin alam, wala akong alam, mga kaibigan. Minsan napapaisip lang ako. Ano lagay ng mga kababayan natin sa Davao under the administration? Diba? Ano kaya lagay ng mga kababayan natin doon? Siguro yung iba, tahimik lang, hindi nagsasalita sa takot. Diba, mga kaibigan? Kasi nakikita natin Nakikita natin kung how the Duterte treat the Filipino people. Diba? How the Duterte are fooling the Filipino people. Nakikita natin yun Di ba, mga kaibigan? Dahil lang din sa pera. Sabi nga ni Mel Warren, nagumpisa naman lahat ng reklamo dahil sa kwarta. Dahil sa kwarta. Di ba? Ipinagpalit ang maayos na pagsiservisyo sa bayan dahil sa kwarta. Di ba? Babalik natin yung tanong ni General Luna. Mamili ka. Bayan o pera? Di ba, mga kaibigan? Pagka sagot mo pera, mag-isip-isip ka na. Ha? Kung nasa posisyon ka ngayon, tama na to, last na to. Last na to. Huwag mo nang payagan na gaguhin mo pa ang mga Pilipino. Di ba? BBS Las Vegas, shoutout. Sabi niya, paano? Grabe naman kayong magsalita sa kanila. Dapat sa inyo mag-umpisa yung sinasabi ninyong huminto sa bangayan. Di ba? Anong gagawin namin? BBS Las Vegas. Anong gagawin namin? Hahayaan na lang namin na maghari yung kanilang mga salita na hindi man laman namin dinidebunk? Debunk lang kami. Di ba? What we are doing is debunking. What we are doing is correcting. Dahil alam namin, nakikita namin kung paano magtrabaho ang kasalukuyang administrasyon. Di ba? Pagkatapos merong manggugulo. We are just doing our part doon sa pagprotekta sa kasalukuyang administrasyon dahil ang nagtutulak sa amin para protektahan ng administrasyon ay yung pangarap namin para, di ba, yung pangarap namin para sa mga susunod na henerasyon ng Pilipinas, para sa aming mga anak, para sa mga anak ng aming mga anak. Di ba? Kung mananahimik tayo pagdating ng panahon, di ba? Pagdating ng panahon, mga kaibigan, ano sasabihin natin sa ating mga anak? Na wala man lang tayong ginawa. Kapag nagdebunk ka ba, hihinto ba sila? Yun na nga Nagdidebunk pa tayo, pero nagpapatuloy pa rin sila.
eh mas lalo na, 'di ba? Mas lalo na kung walang sumasagot sa kanila. 'Di ba? Anong gusto ninyo, maghari sila? Ay hindi naman po puwede 'yun. 'Di ba mga kaibigan, hindi po puwede 'yun. Kinakailangan natin na magkaroon ng pambalanse, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na kapag nag-debunk tayo ay makikinig sila. At least alam nila. Alam nila na merong kumakatawan sa taong bayan na hindi pumapayag na basta na lamang sila maghari-harian, na basta na lamang nila sirain ang administrasyon. Gano'n lang po kalinaw 'yun, 'di ba? Oh. Anyway, shout out sa iyo BBS ng Las Vegas. I-shout out sa iyo, okay? Kami grabe na magsalita sa kanila. Itanong mo 'yan sa mga kapwa mo DDS, sino ba mga founded na China? Sino ba may gusto ng disturb? Alangan kami pa. Pabiktima naman kayong mga ugok na DDS, sabi yan ni Cho Paeng, di ba? Oh. Kaya tuloy ang away. Kaya wag turuan, kaya gera patani na. O yun kung yun ang gusto nyo, di wala problema. Di ba? Kung gusto nyo ng gera patani, wala problema. Oh. Ako nga, hinahamon ko eh. Di ba? Hinahamon ko nga. Sabi nila pagka inaresto si Duterte nyo, di ba, si Digong nyo, pag inaresto ay magkakaroon ng people's power. O go on. Huwag nyo lang hintayin na arestuhin pa si Digong nyo. Ngayon pa lang. Lumabas na kayo sa kalsada. Mag-people's power na kayo. Ngayon pa lang. Ilabas na ninyo yung 31 million na pinagmamalaki nyo. Ngayon pa lang, ilabas na ninyo. Ngayon pa lang, ilabas na ninyo. Oh. Sasabihin mo, tuloy ang gera. Well, so be it. Di ba? Gusto niyo tuloy ang gera? Gera sa social media? Matagal na namin ginagawa yan. Ang dami na naming nakabangga. Oh. Yung iba sa kanila, wala na. Oh. Yung iba sa kanila, talaga namang nagbago na rin na paniniwala. Nabuksan ang kaisipan. Oh. Di ba? Yung iba sa kanila, talaga na lang tinanggap na lang yung pagkatanga. Oh. Kami ahamunin ninyo ng gera dito sa social media. So be it. So be it. Kasinungalingan laban sa katotohanan. So be it. Gera kung gera. Wala tayong uurungan dito. Kasinungalingan versus katotohanan. Yun lang, dalawang yun. Tuloy natin laban. Kami pa. Ako pa. Akin na lang. Wala nga pala tayong grupo. Ako pa. Anong laban ang gusto nyo? Bardagulan? Personalan? Name it. Pagbibigyan ko kayo. Ubusan tayo ng hindi lahi ubusan tayo ng galing. Di ba? Ubusan tayo ng pagbatikos. Kung gusto niyo 'yan, go ahead. Sabi nga nung idol niyo, si Maharlika, di ba? Bring it on. Diba? Hindi, wag niyo i-block si wag niyo i-block si BBS, hayaan niyo siya. Hayaan niyo lang siya. Yung inuutokan na nga tinatanga ka pa, BBS Las Vegas, di ba? Inuuto na kayo eh. Yung 51 billion, etong 51 billion na to. Etong 51 billion na to. Malinaw na malinaw, ginagago na kayo mga Pilipino. Hindi pa kayo kiimik? Etong 125 million na ito. Di ba? Tinatarap na kayo. Hindi pa kayo iimik? Sasabihin niyo lang, amen, amen, amen. Bullshit. Diba? Mga Pilipino, hindi tayo bobo. Ang mga Pilipino, meron tayong likas na talino. Bakit pumapayag kayong magpakabobo? Bakit pumapayag kayong binobobo kayo ng husto? At pinapatunayan niyo naman na bobo talaga kayo dahil pumapayag kayong bobohin kayo.
Tapos tatanungin, questionin nyo kami, bakit kami nagdidibang? Bakit kami nagsasalita? Bakit kami ang nag-iingay? Kasi nga, mulat ang aming mga mata. Mulat ang aming mga mata. Nakikita namin yung kalokohan. Nakikita namin yung malaking pagkakaiba. Isa-isahin natin, pagkakaiba. Out of content lang. Pagbibigyan ko lang si BBS. Anong pagkakaiba? Drug war. Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, tone-tonelada yung mga nahuhuli pero walang patay. Sa nakaraang administrasyon, ang daming patay, wala man lang nahuhuling mga droga. Ano pa gusto mo? Noong nakaraang administrasyon, may pabahay ba? Ngayon, sa kasalukuyang administrasyon, in just a matter of a year and a half, ilan na yung nakinabang sa mga pabahay? Noong nakaraang administrasyon, gaano ba karami ang mga investor galing sa ibang bansa? Meron ba? Ang alam ko, maraming mga pinagmumura yung Pangulo ninyo. Even the American President that time, minura pa, pinakyu. Ngayon, ilan na yung mga investor, bunga ng mga ginagawang pagpasyal ni PBBM sa iba't ibang mga bansa para maghikayat ng mga investor. Ilan na yung mga nakapasok sa Pilipinas? Gaano kalaki ang porsyento ng mga walang trabaho noong panahon ng nakaraang administrasyon? Ngayon, ilan na yung porsyento ng ibinaba ng mga walang trabaho sa Pilipinas? Ano pa gusto ninyo? Isa-isahin natin? Hindi na natin kinakailangan isa-isahin. Isa lang ang gusto namin mangyari. Gumising kayo sa inyong mga katangahan. Na ginagago na kayo, tinatanga na kayo, binubobo na kayo, amin pa rin kayo ng amin. Di ba? Even mga kaibigan, huling gusto kong iwanan sa inyo, no? Ito na lang. 'Di ba? Ito na lang ang dapat ninyong isipin, no? Iiwanan ko sa inyo itong mga ito. Sa mga ayaw huminto, no? Sa mga patuloy na bumabatikos sa gobyerno. Sa mga patuloy, no, na minsan ay below the belt na ang banat sa gobyerno. Ito mga kaibigan ang iiwanan ko sa inyo. 'Di ba? Even biblically, pag ito dinibunk nyo pa, ewan ko na lang sa inyo. Subukan ninyong i-debunk. Yung nakasulat sa Roma 3:1-2. Subukan nyo i-debunk yan, mga kaibigan. Para lang sinabi nyo na demonyo talaga kayo. O ano sabi niya sa Roma 13:1, mga kaibigan? Tayo mga Pilipino, maka-Diyos tayo. Di ba tayo mga Pilipino, relihiyoso tayo. Di ba kung matatandaan ninyo? Kaya nga tayo, nung sinakop tayo ng mga Espanya, ano ang gamit ng Espanya? Di ba? Yung krus na espada at saka Biblia. Bakit? Kasi alam nila, relihiyoso tayo, naniniwala tayo sa nakasulat sa Biblia. Ito nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Roma 3:1-2. Sabi, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parurusahan. I-debunk nyo yan, mga kaibigan. Kayo na ayaw huminto. Kayo na hanggang ngayon sinisiraan ng gobyerno. Kayo na hanggang ngayon pabigat pa rin. Pabigat pa rin. Hindi na kayo tumutulong, pabigat pa kayo, i-debunk nyo. Ito nakasulat sa Biblia. Roma 13:1-2. I-debunk nyo yan.